Sound check, sound check. Up everybody, Gizmoto here. I'm back. Ang tagal ko ulit bago nakagawa ng video. So ngayong araw, Sabado, pauwi ako at as you can see umuulan. So mag-test ulit tayo ng ng weather test itong media mode ng ko ng camera. Ang camera ko is GoPro Hero 11 and ang ginagamit kong mic para dito is itong media mode. And since nag-uulan ngayon, tetestingin natin yung motor natin sa baha. Charot. Okay, dito sa Manila marami pa ring part na nagbabaha pa rin talaga. Uy, shower yarn. Ayan yun, kasi nga nagtag-ulan na at itong Manila is bahain. Pero sabi naman nila sa mga balita, mabilis na siyang humuhupa unlike ng dati. Talagang inaabot ng magdamag yung baha. And konting ulan lang is baha talaga. So let's see kung meron tayong madadaan ng baha mamaya around dyan sa may Espanya. Hopefully wag naman sana. Kasi hihinto ako, ayoko ipagsapalaran tong motor ko sa baha. Though nasubukan ko na siyang isugod dati, pero I'll take my own risk. So sit back and relax, nood dyan lang kayo. I'll be nonchalant vlogger. By the way pala guys, maalala ko, dati nasubukan ko na nga to, diba, itong external mic ng GoPro Hero 11, which is tong media mode. Nasubukan ko na siya dati sa malakas na ulan talaga, as in malakas siya, buhos talaga. Naitambay ko siya ng masiguro mga at least 1 week. Tapos nung dinala ko siya sa outing namin, sa company outing, napansin ko lagi naka-steady yung niya, yung kasi meron siyang parang parang indicator sa mic, yung ganito itsura niya. Yan, ganito itsura niya. Lagi siya naka-full. So akala ko nasira ng tuluyan talaga kasi hindi ko magamit yung audio ng media mode. So ayun, naging okay din naman siya kasi parang inihip-ihipan ko lang ata yung mga loob ng sakit niya. Naging okay din naman agad. Ito, gagamitin ko ulit siya ngayon kung mauulit-ulit yung gano'n nangyari sa kanya. So hopefully hindi masira kasi sa totoo lang guys, mahal talaga to. For me, mahal to. Since nagsisimula ka palang vlogger, ayun, basta mahal. Kahit i-check nyo sa Shopee, lalo kung makikita nyo yung mga legit store na bilihan ng accessories ng Hero GoPro. At nandito na tayo sa Quiapo. Ang nasa kaliwa is ang Quiapo Church. So Saturday pa lang ngayon, ba't ang traffic? O dahil baha na sa Espanya? Well, let's see. Oh, meron siyang mini baha. O diba, dito pala binabaha na. Pero wala nang ulan guys, medyo tumila na siya. Ewan ko lang mamaya sa may Commonwealth kung makakaranas tayo ng malakas na ulan. May part sa Commonwealth na binabaha na. Hindi ko lang maalala kung saan part ng Commonwealth yung, basta siya, palusong siya. Para siyang embudo rin talaga na nag-iipon yung tubig sa gitna. Hindi ko maalala kung saan part ng Commonwealth. Pero let's see, tingnan natin kung merong ganung baha sa Commonwealth ngayon. Itong traffic, nagbumoist yung aking visor kung makita. Okay, snake mode is snake mode. Shoutout nga pala dyan sa mga GSX-S, GSX-R user dito sa Manila. Shoutout sa inyo guys. Uy, may natumba.
Bakit ka nandyan? Oh, ba't may cone sa gitna? Nalaglag? Ayun, may madilim na part doon, oh. I mean, makapal yung ulap. So baka uulan to around Pasig and pa-Commonwealth. Let's see kung may baha rito sa Spanya. Dito na ako ngayon sa Moraita, sa Nicanor Reyes Street. At saang part ng Espanya ang baha? Ay nako, ang jeep na nga naman ayaw tumabi sa gilid. Feeling ko wala nang baha sa Espanya. Saglit lang naman siya umulan, hindi siya katulad nung nakaraan. Kailan ba umulan nun? Na sobrang lakas gabi yun, parang Wednesday ata. Wednesday ng gabi sobrang lakas ang ulan and bumaha talaga siya rito. Bandang Sampaloc area ata nagbabaha. So yun, approaching Welcome Rotonda Circle na tayo. Ang boundary ng Manila City and Quezon City. So wala ko nadaan ng baha sa Espanya. And I think may expect pa rin akong ulan going to North Caloocan. Kasi nakikita ko sa harapan ko yung maitim na kalangitan. At feeling ko punong-puno na siya ng ulan at anytime soon bubuhos na siya. Actually nag-aambon na ulit. So syempre tetestingin pa rin natin tong media mode. Ay nga pala, gagana kaya audio ko? Nga pala naalala ko, nasaksak ko ba? Kaya na pa ako salita ng salita, baka may hindi nakasaksak yung audio ko. Okay, nakasaksak naman. Reset, kinabahan ako. Kaya na pa ako nagsasalita, iniisip ko baka hindi nakasaksak yung 3.5 jack niya. Ang mahirap nagsasalita ka, bukod sa hindi nakasaksak yung audio mo, hindi mo rin na-play yung play button ng camera. Yun ang masaklap. Nangyari sa akin yun noong time na nagpa-practice pa akong mag-start vlogging. Sweet naman, yakap-yakap siya. Sana all. And ang traffic approaching to G. Araneta Underpass. Speaking of G. Araneta, grabe pala magbaha dati dyan, no? Talagang uubusin yung, second floor ng bahay mo talagang makukuha ng tubig. Imagine. Pero ngayon, based sa mga review ng mga tao, sa mga nakikita ko sa balita, malaki daw pagbabago ng flood control system nila ngayon dyan. So good job. At kahit paano naging safe ang mga tao dyan na nakatira dyan sa Araneta, G. Araneta. Ay, ang traffic. Approaching ako sa kanto siguro to ng Banawe. Feeling ko sa kanto ng Banawe to nag-iipon-ipon. Baka bumaha. Okay, sige, mananahimik muna tayo. Okay, singit-singit muna tayo sandali. Okay, gets ko na kung bakit matraffic. Ayan, yung mga nag-u-turn dito, traffic na sa kabilang side, di ba, pagdating sa dulo wala na. Dito yung nag-iipon yung mga sasakyan, U-turn. Yan naman pala. Okay, we're back on track. Bumuhos ka na ulan. Medyo mainit. Ito problema sa nagmumotor pag nakakapote tapos sa traffic. Tapos ang ulan is paunti-unti lang.
Ang init sa katawan. We are now here at Quezon City Circle. And medyo traffic dun kanina sa may bandang pag-angat mo ng GR Araneta Underpass. Dito na tayo ngayon sa Quezon City Circle, going to Commonwealth Ave. And yon, yung ulan sakto pa lang din, hindi pa naman siya ganun kalakas. Pero sana may expect natin yung may malakas pang ulan para kahit paano mas matesting natin tong ano, media mode for GoPro Hero 11. Okay guys, maalala ko nga pala, may share pala ako sa inyo. Hindi ko maalala kung naisama ko ba siya sa vlog ko, yung sinabi ko na magpapalit ako ng knuckle bearing, tapered bearing. So ito yung itsura nya. So last 2 weeks or 3 weeks ago, sinubukan ko siyang ikabit sa GSX S 150. So yon, medyo maraming technicalities na nangyari kasi talagang hindi ko rin siya nagamit, as in nasira lang siya kakapukpok tsaka kakahigpit sa ano, sa steering steering head, I mean sa T-post. Nasira na lang siya kakapukpok tsaka kakahigpit. So ang kulang lang pala nun is ano ba ang kulang nun? Yung washer sa ibabaw, or para magiging pinaka spacer niya. So buti na lang hindi ako masyado naging excited. Hindi ko tinapon yung gamit kong ball race, yung bearing. So ang nakakabit pa rin dito is still yung pang Raider FI. At meron ako na naintindihan do sa ano. Pwede pala natin gamitin yung Raider FI na ball race, or ano ba sinasabi to? Basta itong bearing na ganito. Pwede mo siyang gamitin, basta lalagyan mo lang siya ng ang lawigo to. Balik tayo. Gagamitan mo siya ng washer sa ilalim ng T-post. So ito yung itsura niya. Ang ginawa ko muna as for temporary lang, sinubukan ko maglagay ng pinaka washer niya is yung ito, nilagyan ko lang siya ng alambre. So ayun, okay naman siya, at yun lang palang kailangan natin. So okay na rin pala tong gamitin ng Raider FI na ball race. Basta lalagyan mo lang siya ng washer sa ilalim. Ang cons lang ng mga sir, yung hindi tayo makapag-lock ng manibela. Hindi tumutugma yung butas na to dun sa pagkasinusi mo na siya for lock ng manibela. So ngayon, bumili ako ng T-post washer, yung universal T-post washer. Siguro medyo manipis-lipis na siya ng konti. Try natin kung mailalak ko na ulit ng maayos yung manibela, kasi sa ngayon hindi ko nalalak ang manibela ko, kaya laging laging nakakandado yung rear sprocket ko, nilalagyan ko ng padlock, kasi talagang hindi ko mailak yung manibela. Hindi pumapasok yung butas sa to. Ayan, ito pala purpose yan, yung butas pala na yan para pala sa sa lock ng manibela natin. So tumatama lang siya dun sa may bandang gilid niya. At nung una inisip ko kung ano bang gagawin ko dito, babawasan para hindi tumama dito sa gilid na to. And ngayon dumating na yung yung T-post washer, universal T-post washer. So papalitan ko na tong alambre na to, itong dalawang alambre na yan. Talaga sinubukan ko lang, kasi napapaisip ako every time nahihigpitan ko yung lock nut nitong sa stem head, gumaganit yung manibela. So lahat naman, actually pagka sumobra ka ng higpit, gumaganit talaga yung pagkapihit-pihit mo ng manibela. So ngayon saktong higpit lang tong ginawa ko rito,
magaan yung manibela, magaan iliko. And then wala siya yung pagka-pumreno ko, sarap yung makakaramdam ka ng parang ano, parang hindi siya mahigpit. Yung ganun, alam mo yung feeling na ganun. Ganun yung ano niya, ganun yung feeling ko nung una. Ngayon, nilagyan ko siya ng alambre ng ito parang yung alambre ko na nilagay. Okay naman pala. So, ngayon naghanap ako sa Shopee or sa Lazada ng washer para sa T-post. And then nakahanap ako. And then itatry ko na lang ikabit. Hindi ko na kasi na-videohan yung last ko na ginawa kasi sobrang tight ng space. Tapos umuulan pa nung araw na yon. Kaya ngayon, sana may magandang panahon at magawa ko kasi ikakabit ko lang naman yung washer. Siguro bibili na rin ulit ako ng bagong bearing kasi na rin, kawawa na rin sa pukpok yung yung bearing na nakakabit dito. Pero wala siyang kantuhan hindi siya umiipit, hindi siya humihigpit. As in solid guys, talaga. Siguro ang magandang gawin pagka pang Raider FI ang bibilin mo na ball race na bearing. Pero siyempre may mga may mga kasamahan tayo sa stock is good, pwede ka pa rin naman gumamit doon. Kumbaga kung ayaw mo na lang din gumawa pa ng mga remedyo para hindi ka mahirapan sa pagkabit-kabit ng mga ganitong bearing. So yun, abangan nyo. Sana ma-videohan ko talaga. Kasi nung time talaga, nung nakaraan talaga, hindi ko talaga siya na-videohan. As in. As of the moment, medyo lumalakas-lakas ang ulan. Approaching na ako sa Evergo test ko. Sana okay ang audio ko. Oras na ba? Alas 5 na pala. Sa lahat ng kapwa rider ko, mag-ingat tayong lahat guys. Tag-ulan na ulit. Dalawa lang gulong natin. Mahirap tayong mabangga. At lalo ngayon, limited ang nakikita ng bawat motorista sa kalsada. So doble ingat lang din. Diyos ko, delikado yung kuya. I think lumalakas ang ulan. Naramdaman ko, lumalakas ang ulan. For the sake of testing ng external mic. Lumalakas nga. Hindi naman, ang tagal ko inantay yung lakas ng ulan. Mabot na tayo sa North Fairview. By the way pala guys, ang external mic ng GoPro, hindi ko alam kung from Hero 9, 10, 11 until 12 ang sukat nitong gamit yung media mode na external mic ng GoPro. And actually dalawang klaseng external mic ng GoPro ha. Yung isa ito sure ako pang universal siguro tong mic na to. Kasi ang media mode kasi minsan nakabase siya sa sukat ng camera. And ang tingin ko yung Hero 9, 10, 11, 12 siguro same lang sila ng camera frame. Ito tong mismong sukat ng camera, magkakapareho lang sila. So ang alam ko ito yung kasukat na pang external mic na media mode.
So ito yung isa niyang itsura, ganito yung itsura ng isa. Feeling ko ito pang sa kalahatan ata. Hindi ko lang sure kung hanggang 8 ang simula ng ano, kasi bago lang din ako sa camera na to at hindi ko pa masyadong nare-review. Ang nag-focus na ako ng reviews sa ano lang, Hero 11 lang. From accessories, camera settings, yan. Doon ako nag-focus sa ano niya, sa ano niya tawag nito. Pinag-aralan ko. Nung una kong mga video, sablay yung mga ano, yung mga resolution na nagamit ko. Magkaiba pala ang settings ng daytime ride, tsaka night ride. So magkaiba pala talaga sila, hindi sila isang settings lang. So yun. And as of now ang gamit kong settings is 2.7K. Binabahan ko lang kasi mataas sa memory card yung ano, yung 4K. So ang 4K ginagamit ko sa gabi since maikli lang naman ang laging ride ko sa gabi. So yun. Pero pagka umaga, binabaan ko ng konti. Either way naman para sama sila ng ano, ng quality. So magkakatalo na lang yan pagka in-upload mo na siya sa, I mean pagka ginamitan mo na rin siya ng ano, ginamitan mo na rin siya ng tawag nito ng mga editing app like CapCut, mga ganyan. Nababago naman yon. Tsaka ayun, nagagamit mo naman siya para ma-maximize mo yung quality na ano, na hinahanap mo, like for YouTube, pang Facebook, pang TikTok, Instagram, ganun. Mini baha. Okay, tayo magpagas. Okay, nakapagpagas na tayo. So kasi next week 5 to 6 pesos ata ang ano, ang dagdag sa gasolina, and hindi ko alam kung 5 piso sa diesel tsaka sa gasolina. Pero yun, ayan, tandaan nyo na sa petrol. Next week plus 5, 78 na siya, my goodness. Tapos ang gasolina. Dito yan sa may tapat ng Commonwealth Hospital, sa may tabi ng SM Fairview. So dito ko natatapusin yung aking pag-share at pagte-testing ng media mode ng GoPro Hero 11 ko. So salamat sa mga nanood, hanggang dito na lang muna. Bye bye.